Rina Andrea de los Santos from Ballesteros, Cagayan. Ang bagong hinirang na Miss Philippines Earth 2026. Hello, Cruelas! Mabuhay! This is Gaisel Ortega and this is my review and analysis sa naganap na Miss Philippines Earth 2026. Hayon, at eto na nga guys, ang aking review and analysis sa naganap na Miss Philippines Earth 2026. Nakakaloka, o diba? So, syempre pag-usapan natin yung production. For the first time sa history ng Carousel Production. Ngayon lang ako nabilib sa kanilang stage. For the first time sa history ng Miss Philippines Earth. Miss Philippines Earth na talagang na-amaze ako sa pa-HD, na-amaze ako. Although na hindi ako fan ng bilog na stage, pero na-amaze ako doon sa stage, sa mga LED, na-amaze ako sa lahat ng production, sa traditional dance na ipinakita doon sa Bukidnon. Amazing. Sana ganito taon-taon Miss Philippines Earth. At sana level up din ang eksena sa Miss Earth competition ng bonggang-bongga. Wala akong masabi, wala akong dapat i-critic kasi nasayahan ako sa eksena ng stage, ng host, ng everything na ginamit. The music is amazing. Diba? Sana consistent taon-taon. At sana Bukidnon na lang ang host. Charot! Charot lang ng bonggang-bongga. Pero nasatisfy ako bilang fan ng Miss Philippines Earth at Miss Earth. Nasatisfy ako sa pinakita nila sa production. Hindi ako naghahangad ng mala grand or mala universe. Pero knowing Miss Philippines Earth, nasatisfy talaga ako sa ipinakita ninyong production value. Sayang, wala si Joy Barcoma. Nangihinayang pa rin ako pero naiintindihan ko ang lahat ng bonggang-bongga. Kagaya ng pag-intindi ng Miss Philippines Earth at saka ni Joy Barcoma sa isa't isa. Okay? Okay. Okay. Punta tayo doon sa mga nakapasok sa top 15. Wala akong question, wala akong ano ba tawag doon? Wala akong masyadong ano ba tawag doon? Violent reaction. Nakapasok ang dapat nakapasok. Walang El Tocuyo na sinasabi ninyo. El Tocuyo ba? Wala namang sikat na kandidata dyan sa Miss Earth. Pero yung quality, perfect. Pero walang sikat, walang famous, kaya walang El Tocuyo na naganap sa dyan, sa eksenang yan. Mga hinahype lang ng mga kandidata na wala namang dating. Kaya feeling ninyo na El Tocuyo kayo ng bonggang-bongga. Doon sa kanilang swimsuit competition, I love the swimsuit, yung pamaroon nila. Talagang nag-shine yung mga balat nila doon sa kulay ng swimsuit nila. At kung sino man ang designer ng swimsuit nila, amazing. Perfection. I love it. Di ba? Gusto ko yung mga pa-eksena nila. Tapos gusto ko yung camera angle. Gusto ko yung mga kabog-kabog ng mga girls na hindi masyadong magalaw, na walang turo-turo, normal lang, very Miss Earth lang. Ganon, hindi yung kung ano-anong pinaggagawa ninyo habang rumarampa kayo. Kulang na lang maghubad kayo. Char! So ngayon, ang ganda talaga ng swimsuit. After that, wala rin akong question sa nakapasok sa top 10 kasi they perform naman ng bonggang-bongga talaga. Wala akong mga kahit anong himutok na, ay, sana nakapasok si ganito. Walang ganong nangyari. After that, evening gown. Ito na nga, ang evening gown ng bonggang-bongga. Nakakatuwa kasi all red silang lahat. Talagang different kinds of red. O, diba? Nasanay tayo na all green, diba? Sa Miss Grand at saka sa Miss Earth din mismo. Pero this time, sa Bukidnon, all red. Amazing! Ang ganda! Ang ganda ng eksena sa evening gown nila. At ito na nga, wala man ako masyadong natuwa lang ako sa pa-eksena all red ang gown nila. Iba-ibang design, iba-ibang eksena, iba-ibang mas better sa ibang national pageant dito sa Pilipinas ang mga gowns nila. Next, dito na tayo sa hashtag round. Ang super trending na hashtag round. Nakakatuwa kasi yung top 10, may weak na sagot, pero may laman din naman. Pero grabe talaga ang Miss Earth Queen. Talagang pinapatunayan ng Miss Earth Queen na
tag kami sumagot sa Q&A. Lampaso, mic drop, amazing. Yung quality ng mga bunganga ng mga Miss Philippines Earth Queens, hindi mo talaga matatawaran. Mapapahiya lahat ng pageant sa Pilipinas. Miss Universe Philippines, kamusta kayo? Q&A baka mo, nakakahiya, di ba? Nakakaloka. Miss World Philippines, kamusta naman? ano kayo? Dito sa mga girls na ito, hindi man sila sikat, pero the quality of their mind, yung utak, yung environmental awareness nila, yung quality. Poko! Miss Universe Philippines, ano na? Kaloka. Ayun na nga. So, doon tayo talaga ito na hashtag round. Sa 10, medyo nagdidelikado na talaga ako kay Cebu City. Kasi nga, medyo nalayo at naiba ang kanyang eksena doon sa top 10 hashtag round. Parang, delicates ka na girl. Kahit na sobrang tangkad ka at sobrang ganda mo at sobrang sexy mo at sobrang stand out ka sa stage. Kung yung jutak mo naman ay paimbornal, with talaga. Kumbaga, kinabahan ako kasi nakasagot naman siya. Wala namang perfect at maling sagot. Pero nakasagot naman siya ng bonggang-bongga. Pero sa perspective ko, mukhang hindi na siya aabot. Kasi nga dahil sa mga mic drop at mga talakera at walang hinga-hingang sagutan ng mga kalaban niya. Di ba? Si Malay-Balay Bukid nun, di ba? Mamaya natin. So, yung top 5 ng bonggang-bongga, wala ka namang masabi na questionable na, bakit ka nakapasok dyan? Di ba? Si Zamboanga, si Mandaluyong, sila Union, si Isabela at saka si Cagayan, wala ka namang, bakit ka nandyan? Walang ganong moment. Manghihinayang ka na lang na, hindi nakapasok si Malay-Balay Bukid nun. Malay-Balay City Bukid nun. Bakit hindi nakapasok si Pasig City Iloilo? Yun lang. Pero hindi mo questionin yung top 5 na, ba't nandyan ka? Hindi kagaya sa ibang top 5 na, ba't nandyan ka? Sikat ka ba? Sikat. Nasa top 5. Di ba? Ang daming fans sa top 5. Ganon sa ibang pageant. Miss Universe Philippines. Nakakaloka. Miss World Philippines. Mga sikat umabot sa top 5. Pero yung talagang literal na quality girls, hindi umabot. Charot lang. Hindi. Ano ko lang, compare baga ng bongga-bongga. Pero sa Miss Philippines Earth, dahil walang mga frontrunner, walang mga pabibo ng mga contestant na wale naman talaga, makikita mo talaga yung pageant na pair, di ba, ang pagpili sa mga girls. Kasi wala ka talagang ka-question din sa top 5. Deserve it. Deserve it. Maluloka ka na lang na may hindi nakapasok na deserving din naman. Pero wala kang i-question, bakit nandiyan ka sa top 5? Ganon ang feeling ko. Pag sa Miss Philippines Earth ang pageant. Pero congratulations sa inyo. At saka sa top 10 na nalaglag, deserve man ninyo ang top 5, pero wala naman kasing pwedeng itanggalin din doon sa mga girls na nakapasok. Tapos mga beautiful pa. Legit, fresh, and beautiful. Walang halong masyadong makinarya. Hindi hinipe ng fans kahit tsaka. Ganun kasi sa ibang pageant. Miss Universe Philippines ba ito kahit tsaka? Dahil sobrang hype ng fans, umabot sa top 5. Sino yun? Ayun na bahala humula ng bonggang-bongga. Ay, nako. Ayun na nga. At syempre, dumako na tayo doon sa ano ba tawag dito? Sa Q&A, one question sa 5 babae. At syempre, makikita talaga natin yung differences ng mga sagot ng mga girls. Kasi nga, isang tanong lang. At saka naka-headphone naman sila ng bonggang-bongga. Talagang hindi tayo ipapahiya. Magpurya-gaba. Hindi tayo ipapahiya ng mga sagot ng mga girls. Sa top 5, walang nakakahiya, walang nakakaloka, at walang nakakatawa ng bonggang-bongga. Mapapasabi mo talaga na quality talaga si ating Miss Earth Philippines when it comes talaga sa talakan at environmental awareness. Amazing talaga. Amazing. Ng bonggang-bongga. And then, after nilang magsagutan, mapapasabi ka na lang, sinong mananalo? Kasi magaling naman sila lahat sumagot. So, magbe-base na lang tayo sa ganda.
Parang ganun na lang ang ending, di ba? Kasi magagaling silang lahat sumagot. Mag-base na lang tayo sa beauty. At pang-compete sa Miss Earth na parang pwede namang kumubog doon sa Miss Earth competition. 'Di ba? Parang yun, doon na eh. Magaling naman silang sumagot. Hindi kagaya sa Miss Universe Philippines. Ay, ang galing niya sumagot. Tapos kahit hindi maganda, ang galing niya sumagot. Ay, siya nag-perform ng bongga-bongga, magaling. Pero pag sa Miss Earth, magaling sila sumagot. Okay naman lahat ng mga galawan nila. Okay naman yung mga lakad nila. Wala ka man masyadong i-question. Maganda din yung mga gowns ng mga girls. So, mag-base na lang tayo sa beauty. Parang gano'n na lang yung judgment, di ba? Kasi kung sagutan, kasi tama naman lahat ng mga sinagot ng mga girls. May mga pinaglalaban naman silang mga advocacy. So, mag-base na lang tayo sa beauty. Kaya eto na nga ang resulta ng pag-base natin sa beauty. ng bonggang-bongga. At in fairness naman talaga sa Miss Philippines Earth, yung top 3 pinakamagaganda sa top 5, yun naman talaga ang natira. Pero magaganda din naman yung mga eksena ng mga ito. Miss Ecotourism Zamboanga del Norte, Rubilane Eve Castillo. Ganda, di ba? Maganda yung sagot niya, kaya lang masyadong mahina. Hindi mahina, maganda yung sagot niya, kaya lang mabagal yung pagbigkas niya na to the punto na naabutan na siya ng time. Maganda yung mga content ng mga sagot niya, kaya lang yung pag-iisip niya ay medyo tuloy-tuloy naman, pero mabagal lang siya magsalita ng bonggang-bongga. Hindi siya nagmamadali, di ba? Hindi siya nagmamadali, pero doon siya nadali kasi yung punto de vista na bagay naputol doon sa pag-time. Ganang bonggong-bongga. Next, Miss Fire, La Union, Patricia Bangug. Di ba? Si Miss La Union talagang sumisikat din naman ngayon ang La Union sa bundo ng pageantry dahil kay Bea Melan Wendorsky, ang aking mahal na si Bea Melan Wendorsky, na galing din Miss Earth. So, ayun, sumisikat na rin sila at nagkakapangalan dahil nga siyempre may mga magagaling din ng mga girls na deserving national finals. At ito, nagkaroon nga sila ng Corona Miss Fire sa katauhan ni Patricia Bangog. Miss Water ng bonggang-bongga na hindi ko naman in-expect, polo talakera ng bonggang-bongga, Mandaluyong Alyssa Villarina. Villarina ba? Yes, Alyssa Villarina ng bonggang-bongga. To be fair sa kanya, pwede siyang i-compete sa Miss Universe, yung kinds of beauty na meron siya. Tapos i-compete sa ibang mga pageant. Kasi, bibihira kasi ang Miss Philippines Earth mag-corona ng hindi maputi. Bihira yun. Oo, totoo yun. Mapuputi talaga at mga mistisahin o kaya mga basta fair complexion talaga yung mga ganunan mula noon, 'di ba? Siguro si Catherine Untalan lang yung morena, sino ba yung morena? Angelia Ong, depende naman nala talaga siguro, pero bihira siya talaga mag-corona ang Miss Philippines Earth nang hindi masyadong mistisahin or mapuputi ng bonggang-bongga. Fair, hindi mapuputi, mga fair complexion ng bonggang-bongga. That's why si Miss Mandaluyong, kahit na mic drop din yung sagutan niya, Miss Water lang siya. Next, eto na. Last two standing na talaga si Cagayan at saka si Isabela. Ang dalawang Ilocana na nagsabong sa top 2 na nakakatuwa talaga yung eksena nila sa likod. Ay, pasok tayo! Kung ano-ano pinagsasabi siguro in Ilocano. Nakakatawa yung dalawang na hindi nila in-expect na last two standings. Nakakatawa yung gesture, nakakaloka. Miss Air from Isabela, Prima Joy, Alamban. Ang ganda niya. Yung may potential yung ganda niya isabak sa ibang mga pad. Ang ganda niya talaga. Ganda din ng hair, ang ganda ng eksena. Beauty queen. Masasabi mo talaga beauty queen na Miss Philippines. Ganon yung eksena ni Miss Isabela. Nakakatuwa. Yun makikita mo agad siya. Ay, beauty queen ito. Hindi mo na kailangan pagsalitain pa. Lalo na pag magsalita.
kabugero ang ate mo. Kaya pag sumali to sa ibang pageant, humanda kayo. Puputak ang bunganga niya. Hindi lang mic drop, naglulunok ng mikropono at saka speaker. Ang bilis-bilis na magsalita. Ang ganda. Nakakatuwa siya. Bukod sa maganda siya, magaling talaga siya magsalita ng bonggang-bongga. That's why siya ang Miss Air Philippines. Next, eto na nga ng bonggang-bongga. Ang Miss Philippines Earth 2026 ay si Ballesteros Cagayan Rina Andrea de los Santos. Apakaganda. Bukod doon sa napakaganda at maaliwalas kasi yung mukha niya. Even though na magulo ang hair, maaliwalas pa rin yung face kasi beautiful. Ang ganda ng ate mo. Napakaganda ng mukha. Nagsishine siya sa stage. Super mic drop, talagang magaling. Masasabi mo talaga na siya ang kokoronahan kasi sa aura na meron siya, sa appeal na meron siya. Kasi nagsashine siya sa stage. Pag lima silang tinututok, mapupatutok ka sa kanya. Even though na iba ang ganda ni Miss Isabela, iba ang ganda ni Mandaluyong, ni La Union at saka ni Zamboanga del Norte. May mga kanya-kanya silang mga ganda pero siya nagsashine talaga sa stage. That's why siguro na siya talaga ang kinoronahang Miss Philippines Earth at sobrang nakakatuwa, amazing, genuine at super alam mo yun, yung hindi na ine-expect na manalo at saka yung tumatalon-talon siya. Tumatalon-talon siya sa likod. Nakakatuwa yung gesture niya nang nanalo siya. Parang hindi nakaka-beauty queen pero syempre sa moment na ikaw yung nanalo, hindi mo oh my God, ito na to, pangarap ko to. Naiiyak ako. Bakit ako naiiyak? Bakit ako naiiyak sa kanya? Ano ba? Barina, may iba ako naisip. Naiiyak sa kanya basta na-feel ko lang yung yung saya, na-feel ko lang, ba't ako naiiyak ang OA ko? Na-feel ko lang yung saya niya na nanalo siya ng yung hindi siya nag-expect siguro kasi nga hindi siya pinag-uusapan. Iba kasi yung pinag-uusapan Hindi siya pinag-uusapan na mag-win pero beautiful siya ng bonggang-bongga. As in, I love you, Rina Andrea de los Santos. Nakakaloka ka talaga. Ang dami mong mga gesture na nakakatuwa, nakaka-amaze, authentic. O, diba? Sana tuloy-tuloy lang na ganyan, girl, ha? Huwag lumaki ulo, ha? Sana ganun lang ng bonggang-bongga. Kasi, makikita mo yung genuinity doon sa reaction at saka sa tuwang-tuwa niya talaga na siya ang Miss Philippines Earth 2026. There you go, guys! So, syempre, nalungkot ako na pinarampa lahat ng mga elemental queens pero wala ang Miss Earth talaga. Pero rumampa din naman siya sa gay pride doon. May pagrampa naman si Miss Joy Barcoma sa gay pride. Pero okay, naintindihan ko ang sitwasyon at wag na kayong batikos sa Miss Philippines Earth at saka kay Joy Barcoma. Lahat ng panig ay may mali, may kasalanan at wag masyadong magmalinis ng bonggang-bongga. So, ayun, congratulations Miss Philippines Earth. Ang ganda talaga ng iyong presentation sa inyong pageant sa Bukidnon. Thank you so much din Bukidnon sa pag-experience sa amin na for the first time na-satisfy kami sa production ng Miss Philippines Earth. Diba? Maraming salamat sa inyo and this is my review and analysis sa naganap na Miss Philippines Earth 2026. Paalam!